Hi guys, magandang araw sa ating lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa video natin ay ipapakita ko naman sa inyo guys yung gagawin namin ngayon. Gagawa kami ng bahay dun sa ating paitloging manok. Pakita ko sa inyo guys yung lugar kung saan tayo maglalagay ng bahay dun sa ating paitloging manok. So tara guys, let's go. So dyan po tayo maglalagay ng bahay doon sa ating paitloging manok. So yan. So malapit lang doon sa ating grower house. Dyan yung ating grower house. So yan, malapit lang doon sa ating pagtatayuan ng bahay ng ating paitloging manok. Ang gagawin naming pamuste dyan ay yari sa kawayan at coco lumber. So nakapaghukay na rin kami para doon sa halagyan namin ng poste. So dyan. So bali 6 lahat. Yan. So ang gagawin namin dito guys ay haluan namin ng semento dito para maiwasan na rin yung anuhin ng anay. Kakainin ng anay yung ating pundasyon or yung ating kawayan. So, yan. So yung sukat naman nito, yung haba niyan ay 300 inches. Tapos yung lapad naman niya ay 150 inches. So yan po yung sukat ng ating bahay ng ating paitloging manok. So yan. So yung ilalagay nating manok nito ay nasa 196 heads. So yan. At baka sa susunod rin guys ay magdadagdag tayo dito, so mag-i-extend naman tayo dito. So, yan po yung mga kawayan na gagawin nating pampuste doon sa ating gagawing bahay ng ating paitloging manok. So yan guys, naka-prepare na lahat at bali 6 na piraso lahat yan. Tapos yung mga butas na doon natin ibabaon yung kawayan, so naka prepare na rin lahat yan. So bali 6 rin na butas. At ito naman yung gagawin nating pang lagay doon sa butas ng ating pang poste or yung papasukan ng ating poste. So maglalagay tayo diyan ng semento guys para maiwasan rin natin na kainin ng anay yung poste, kasi pag kinain yun guys ay alam na madali lang masira. So hindi tatagal yung ating bahay ng ating paitloging manok. So yan guys, so nahalo na yung mga semento at ibubuhos na natin yan doon sa butas. So bago natin ilagay yung poste ay lagyan mo natin ng kunting semento doon sa ilalim bago natin ipasok yung kawayan na pamposte. So yan guys, so binuhos na natin yung semento. Tapos na nating mailagay yung semento doon sa ating poste. So next naman natin gagawin yan guys ay sisiksikin natin yung semento. Sinisiksik natin yung semento dun sa ating poste para walang space dun sa ating semento, kasi pagka magkaroon ng space yun guys ay useless rin yung paglalagay natin ng semento, kasi dun rin dadaan rin yung anay at mangyayari niyan ay madaling masira yung ating poste. So hindi tatagal ang ating poste pagka naumpisa na ng anay, kaya talagang sisiksikin natin yan para maiwasan na rin natin at para na rin tumagal yung ating poste. Tapos na nating masiksik yung semento. So yan po yung ating poste na kawayan. So dito naman tayo sa susunod na poste natin. So yung butas yan guys lumaki dahil medyo lace doon sa ating tamsi na nilagay, kaya napalaki. So yan guys, tapos nang malagyan rin ng semento. So hanggang sa ano yan guys, hanggang matapos yung 4 na
piraso yan. So ganun din yung proseso na gagawin natin. So ayan guys, at tapos nang maitayo yung 6 na poste natin na kawayan. So medyo ano yan guys, medyo malapad-lapad rin yung ating pahay ng ating paitloging manok. Next naman ay maglalagay tayo dyan para sa ating roofing. So tapos na yan guys, so nalagyan na rin natin. So next naman na gagawin natin dyan ay mag-install na tayo ng yero dun sa ating bubong. So yan guys, yan po yung yero na gagamitin natin. So bali yung haba niyan ay 12 feet at saka 10 feet. So bali dalawa yung magkaibang sukat yung ilalagay natin dyan. So bali gagastos tayo ng yero niya ng 14 na 12 feet at saka 14 din na 10 feet. So medyo malapad-lapad rin yan guys. So ginawa namin yan na medyo malapad para hindi pag halimbawa pagka umulan ay malakas yung hangin, hindi mababasa yung mga alaga nating paitloging manok. So diyan po si Kan, siya po yung bubuhat naghahakot ng ating mga yero. So siya po yung katuwang dyan sa paggawa ng bahay ng paitloging manok. So yan guys, ilagyan na natin ng bubong yung ating bahay ng paitloging manok. So isa na lang yung last na ilalagay.